ipinagkaloob alang-alang kay Kristo. Hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi magtiis din. Kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Pagpalain ng Panginoon ng Kanya banal na salita, tayo pimanalangin. Panginoon, salamat po Panginoon sa araw na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat sa Panginoon, O God. Na kung saan, Panginoon, O God, ay nagkasama-sama muli kami, Panginoon, nagkatipon sa iyong pangalan, O God. Tunay nga po, sinabi mo sa salita, Panginoon, na kung saan may 2-3 nagkatipon sa iyong pangalan, Panginoon, ikay nasa aming kalagitnaan. Lord God, ikaw lamang, Panginoon, ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami narito, O God. Walang ibang dahilan kundi ikaw lamang, Panginoon. Kundi mapupurihan ka, masamba ka, Panginoon, at marinig yung mga salita, Panginoon. At ayaw mo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita, Panginoon, O God, bigyan mo kami, taniman mo kami, sidlan mo kami, Panginoon, ng pananampalataya ng gagaling sa iyo, Panginoon. Na kung saan, Lord God, ito'y magiging kalakasan namin, Panginoon. Upang, Lord, maging kagamit-gamit kami, Panginoon. Upang, Lord, maging vessel ang buhay namin, daluyan ng pagpapala, Panginoon. At magliwanag kami, Panginoon, sa pamamagitan ng salita. At Lord, ikaw makita sa buhay namin, O God. Salamat sa iyong salita na inundog mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maging, Lord, ang iyong lingkod, O God. Kaya mo, Panginoon, ikaw po, Panginoon, na magsalita para sa amin, Panginoon. Para sa iyong lingkod, O God. At itago mo lamang kami, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. At ikaw lamang makita, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa Panginoon, O God, ay maging bukas ang aming puso, Panginoon, upang tanggapin ang iyong salita, Panginoon, ang iyong command, Panginoon. Kung saan, Lord, nais mo, Panginoon, kami, Lord, ay magpasakop. Nais mo, Lord, kami sumunod ayon lamang sa iyong kalooban. At ikaw lamang, Panginoon, ang maghari, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Hayaan mo ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang siyang dumaloy, O God, ang siyang mag-flow, Panginoon, sa bawat sulok ng lugar na ito, Panginoon, O God. At ano naman, Panginoon, gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus, O God, ay winawasak namin, Panginoon. Ano man dala ng kaaway na itinanim sa buhay namin, Panginoon, ay pinapakawalan namin sa pangalan ni Jesus. At lamang, Panginoon, yung salita lamang, Panginoon, ang pumuno sa aming isipan, sa aming mga puso, Panginoon, O God. Nang sa gayon, O God, mabatid namin ang kalooban mo, Lord, sa aming buhay. Pagpalain ka, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, yung mga anak. At pinagkakatiwala po namin, Panginoon, ang araw na to, Panginoon. At ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Amen po ba? Amen. Ang ating pong text, mga kapatid, ay 3 verse lamang, pero ito'y maraming sinasabi sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kung pag-aaralan natin yung ating topic last week, sabi sa Romans 8:17, tayo ay mga tagapagmana ng Panginoon. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana ka. Amen? Dahil tagapagmana ka, ang ating minana, mga kapatid, ay hindi minana lamang ng mga literal na bagay na hanggang panlupa lamang. Kundi ang ating minana sa Panginoon ay ang kayamanang hindi malirip, mga kapatid. Ayun ang kayamanan natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya pag nasa Panginoon tayo, mga kapatid, ang lahat ng bagay ay pangwalang hanggan. Sabi mo sa katabi mo, everlasting. Amen? Eternal, mga kapatid. Ang ating paglilingkod, ang ating buhay, mga kapatid, ay nakalaan para sa pangwalang hanggan. Amen po ba? Ang buhay natin sa buhay na to, mga kapatid, ay temporary lamang, mga kapatid. Amen po ba? Sino maniniwala? Amen? At nais ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, yamang alam natin na ang lahat ng bagay sa mundo, ano man ang pagpagalan natin, ano man ang marating natin, ano man ang mai-build natin, mga kapatid. Sabi nga, walang kahariang hindi bumabagsak. Amen po ba? Lahat ng kaharian, mga kapatid, ay hindi bumabagsak, maliban lamang sa kaharian ng Diyos. At isa ito sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Ang gawain ito, mga kapatid, ang buhay ng bawat isa ay kaharian ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kaharian ka ng Diyos. Amen? You are the kingdom of God. Amen? And we are the kingdom of God. And nothing can separate us, mga kapatid. Walang pwedeng maging against sa atin sapagkat tayo ay pinaghaharian ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi mo, pinaghaharian ng Diyos, mga kapatid, ay King of Kings. Amen? Kung merong hari ng Kingdom of Saudi Arabia, mga kapatid, merong mas sigit na hari kaysa sa kanya. Amen? Kung si Haring Salman ay hari, merong King of Kings na tinatawag. Walang iba kundi si Jesus Christ, mga kapatid. Amen po ba? Kaya po sa ating text, mga kapatid, at kung mga anak, sino pong anak ng Panginoon? Lahat ba nandito ay anak ng Panginoon, mga kapatid? Sino pong tumanggap sa Panginoong Yesus? Binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, anak ka na ng Diyos. Amen?
Kaya nga sabi rito, hindi, yung text natin, yung Philippians 1:27. Amen. Tagalog. Tagalog na lang lahat. Amen, yan. At inyo lamang pumumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ng Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, sino po rito ang nakatanggap ng mabuting balita? Amen? Alam niyo ba yung mabuting balita, di ba? Pag may good news, sino nakatanggap ng bonus? Di ba? Pag nakatanggap ko ng bonus, mabuting balita yan, di ba? Pag nakatanggap ko ng promotion, di ba mabuting balita? Ano nararamdaman niyo kapag mabuting balita ang dumating? Lalo na, times 3 ang bonus. Amen? Aba, napakalupit noon. Amen? O kaya, isang magandang balita, sinagot ka ng nililigawan mo. O, di ba? Amen? O kaya, isang magandang balita, buntis si Mrs. O, di ba? Magkaka-baby na kayo. Amen? Sino gusto magka-baby? Ba't may lalaki? Hindi, sige, ano yan? Ay, asawa kasi. Amen? Amen? Sapagkat ay regalo ng Panginoon. Amen? Anything na good thing, sabi nga, whose report will you believe? But we will believe on the report of the Lord. Amen? Kung maniniwala kayo sa magandang balita, mga report, mga kapatid, pas paniwalaan natin ang mabuting balita ng Panginoon. Amen po ba? Kung sa internet, mga YouTube, Facebook, kung ano ng balita ang ating naririnig, mga kapatid. Pero mga kapatid, anumang klaseng balita yan, masigit natin pakinggan ang balita ng Panginoon. Amen po ba? Ang mabuting balita ng Diyos ay dudulot ng pag-asa sa atin. Amen po ba? Nagdudulot ng bagong buhay. Amen po ba? Kaya, nasa ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, na ang ating pamumuhay ay maging karapat-dapat ayon sa Ebanghelyo ni Kristo, mga kapatid. Kundi sa Ebanghelyo, kundi sa mabuting balita, napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano ang pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, pananampalataya. Sa ibang version, pananampalataya. Sa Pangasinan, pananampalataya. Sa atin naman, pananampalataya. Sa Bisaya, ano ang pananampalataya? Pananampalataya din daw. Ayun, meron na. Amen? Sino may pananampalataya? Si Diyos, mga kapatid. Amen? Marami nagsasabi may pananampalataya sila. Ngunit, hindi alam kung saan nanggaling ang pananampalataya. Saan po ba natin nakukuha ang pananampalataya, mga kapatid? Sabi ng Romans 10:14? 17. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ko masasabing ang pananampalataya ay hindi galing sa salita ng Diyos. Pag ang isang pananampalataya ay hindi ayon, hindi na isulat sa Biblia o sa salita ng hindi sinabi ng Panginoon, hindi yan makukonsider na pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay dapat nakabase lamang sa sinabi ng Panginoon at ng kanyang mga lingkod na kanyang hinirang. Amen po ba? Marami nagsasabi, ganito ang pananampalataya. Ngunit meron tayong espiritu, mga kapatid, upang malaman natin kung ang pananampalataya sa salita ng Diyos ay galing sa Diyos nga. Amen po ba? Sapagkat sa panahon ngayon, mga kapatid, maraming madadaya. Amen po ba? Sabi nga ng Matthew 24:24, even the elect kayang dayain. Amen? Even the chosen one. Sa Matthew 24:10, mga kapatid, marami yung manlalamig, tatalikod, dahil sa mga maling pananampalatayang naririnig at tinanggap, mga kapatid. Amen? Kaya nasa buhay ng isang Kristiyano, napakahalaga, lumalakad tayo ayon sa salita ng Diyos. Sabi mo, ayon sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, sa Philippians 1:27 na upang maging ako ay dumating at kayo'y makita, wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan. Amen? Sino po ang magandang kalagayan ngayon na nasa Panginoon ka? Sino magsasabi ngayon na nasa Panginoon ako, maraming binago ang Diyos sa buhay natin? Amen? Kung ikukumpara natin ang dati nating buhay na wala tayo sa Panginoon, mga kapatid, very hopeless. Pero dahil sa magandang balita ng Panginoon sa buhay natin, unang-una, mga kapatid, natanggap natin ang kaligtasan ng Panginoon. Sino pong ligtas? Amen? Hindi po tayo maliligtas ng ating sarili, mga kapatid. Hindi ng ating kakayanan, hindi ng mabuting gawa, kundi tayo naligtas lamang dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Biyaya. Sabi mo sa katabi mo, biyaya. Sa English, si grace. Nasa si grace? Grace, biyaya. Kabutihang loob ng Diyos sa atin, mga kapatid.
At ang pananampalataya, mga kapatid, ay true faith, mga kapatid. Ang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Matatanggap lamang tasan na biyaya o regalo ng Diyos, mga kapatid, kung mananampalataya ka sa Panginoong Yesus. Hindi matatanggap ng sino man ang kagandahang loob ng Diyos kung wala kang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Amen po ba? Kaya napakahalaga, mga kapatid, ang tinatawag na ang ating pananampalataya ay nakapokus sa Panginoong Yesus. Sabihin mo sa katabi mo, focus on Jesus. Amen? Ano man nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, focus lagi tayo kay Jesus. Sino may mga problema, mga kapatid? Sabihin mo sa katabi mo, focus ka kay Lord. Focus lang tayo kay Lord. May problema tayo, focus pa rin tayo kay Lord. May pinagdadaanan tayo, focus pa rin tayo kay Lord. Malaki bayarin natin, focus tayo kay Lord. Amen? Kaya napakalaga, mga kapatid, yung tinatawag na stand in faith. Sabihin mo sa tabi mo, stand in faith. Yung tumatayo tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Kaya makikita mo ang isang Kristiyano, malilevel ba tawag doon? O masusukat, o something na makikilala mo siya at makikita mo ang isang Kristiyano kung paano siya lumakad sa pananampalataya. Amen? Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:7, tama ba yun? We walk by faith and not by sight. Amen? 2 Corinthians 5:7. We walk by faith and not by sight. Amen? Sa English. Yan. Basahin niyo, mga kapatid. For we walk by faith and not by sight. Amen? Lumalakad tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Hindi lamang pag nakita natin yung mga problema sa buhay natin, ay titigil na tayo sa pamumuhay ayon sa ebanghelyo ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Philippians 1:27, tuloy natin na napakalaga sa buhay natin na makita man o hindi. Ito yung tinatawag na wala ka man sa church o nasa church ka man, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, faithful ka sa Lord. Amen? Kaya marami nanlalamig, mga kapatid. Kaya marami, mga kapatid, yung nalalayo sa Panginoon, na-auto-focus sa Lord. Dahil yung tinatawag na ningas, ano matawag doon? Ningas kugon, meron pa isa eh. Unyango ba yun? Unyango. Kung ano yung kulay sa loob, yun din ang kulay niya. Pag lumabas, kung anong kulay sa labas, yun din ang kulay niya. Mga kapatid, isa lang ang kulay natin, mga kapatid. Ang kulay natin, sabi mo sa amin, kaningningan ng Diyos. Amen? The glory of God. Ito yung kulay talaga natin. Amen po ba? Ang kulay ng isang Kristiyano, pag naglalakad pa lang yan, kitang-kita na ang kalwatian ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? Kahit may problema, pag nakita, halimbawa, kahit ikay may problema, bilang isang tunay ng Panginoon, pag nakita ka, kahit may problema ka, ang Diyos pa rin nakikita. Amen? Tataka sila sa'yo. Tinan mo itong taong to, namatayan na, nagkaroon ng kung ano nangyari sa buhay, nasunugan pa. Pero naglilingkod sa Panginoon. Amen? Alala ko na sa Pilipinas, mga kapatid, siyempre, nakasanayan namin ng bata pa kami, yung pagpupunta kami ng church, bulinggit pa kami nun eh. Siyempre, bata pa eh. Nakataki, naka-long sleeve, naka-slacks. Tapos may dala pang Bible, oh. Amen? Pero yung mga panahon nyo, mga kapatid, wala namang kamulatan sa ganung bagay. Basta pinagdamit lang naman kami ng ganun. At yung bagay na yun, mga kapatid, ay isang magandang halimbawa pala sa Panginoon. Amen? Na, ano man nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, ready to tayo sa Panginoon. Amen? Ready to go tayo sa Lord. Amen mo ba? Amen? Kaya sabi nga ng Matthew 6:33, lagi natin unahin ng Lord. Sabi mo sa Panginoon, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Amen? Amen? Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Amen mo ba? Kaya mga kapatid, mapalad kayo mga kapatid. Nandito kayo eh. Inuna nyo ang Lord eh. Amen? At kung paano may mga labahin pa tayo, may mga, kung magpapadala kayo mga kapatid, kung may imimit kayong tao, pero ipasantabi ba tawag doon? Pwede natin sabihin sa kanila, mamaya ka na muna. Ang Lord muna ang unahin natin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sa buhay natin mga kapatid, in or out, Kristiyano pa rin tayo mga kapatid. Amen po ba? Sa loob at labas ng simbahan mga kapatid, napakahalaga ng ating lumalabas sa ating labi ang salita ng Diyos. Amen? Sino man makuusap natin, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sa ating trabaho, nakikita sa buhay natin ang salita ng Diyos. Amen po ba?
Sapagkat ang panawagan sa atin ng Diyos ay pagiging halimbawa. Sabihin mo sa katabi mo, exampleship. Amen? Ang Panginoon, siya ay Diyos, nagbigay siya ng exampleship, mga kapatid. Siya ay Diyos, bumaba sa lupa. Amen? Nagkatawang tao, sabi nga doon, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Mga kapatid, ibig sabihin, hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Dati siyang. Amen po ba? Kaya walang pwede magsabi rito, o sino man sa atin, na si Jesus ay tao lang. At nabasa ko na po, mga kapatid, ang New Testament. Wala pa ako nabasa talaga yan. Si Kristo, tao lang. Wala po talaga. Si Kristo ay nagkatawang tao, si Kristo ay anak ng tao, si Kristo ay naging tao, si Kristo ay may katawang tao. Pero hindi ko nabasa dyan na si Kristo ay tao lang. Amen. Wala pa ako nabasa ng ganun. Sapagkat we believe, si Kristo ay nagkatawang tao upang sa atin ay maging magandang halimbawa siya. Amen po ba? Bumaba siya, mga kapatid. Nagpakumbaba sa bawat isa, mga kapatid. At ang dinala niya sa atin ay ang mabuting balita. Nang sa gayon, mga kapatid, sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang pinapasabi ng Ama sa kanyang buhay, mga kapatid, ay may isa rin sa atin, mga kapatid. Kung hindi bumaba ang Panginoong Isus sa buhay natin, mga kapatid, hindi tayo magkakilala sa mga oras na. Amen? Kaya may isang awitin tayo na inaawit. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Nag-gather tayo dito, mga kapatid, para sa Panginoong Isus. Amen po ba? Si Jesus ba ang focus nyo, mga kapatid? Si Jesus ba ang focus natin? Amen? Kaya, in or out, Kristiyano tayo, mga kapatid. Amen po ba? At sabi rito pa, mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa buhay natin, na habang tumatagal ang ating paglalakbay sa buhay Kristiyano, mga kapatid, nais ng Lord na kayo'y matitibay sa isang espiritu. Amen? Strong in the Spirit, mga kapatid. Nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid, ano ba yung, kung papansinin niyo yung, di ba yung buto? Di ba nagiging puno yan, mga kapatid? Di ba sa pagtanda niyan, mga kapatid, lalong tumitibay ang katawan niyan? Amen? At ang pagtibay ng puno, mga kapatid, ay dahil sa pagsusupply ng tubig, sustansya ng lupa, init ng araw, pagdaan ng bagyo. Amen? Kaya yan tumitibay habang tumatagal. Amen? Kasi buhay siya. Amen? Sa buhay natin, mga kapatid, bilang Kristiyano, habang tumatagal tayo, mga kapatid, ang nais ng Lord sa buhay natin, lumalalim tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, lumalalim. Amen? Lumalalim, eh? Kahit yung, hindi na mahukay sa lalim. Amen po ba? Ang nais ng Panginoon, paano lumalalim tayo, mga kapatid? Lalong nadadagdagan ang ating paglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Yung paglilingkod natin sa Panginoon, dinadagdagan natin. Sabi mo sa katabi mo, dagdagan mo pag may time. Pero bibigyan na rin natin ng time talaga ang paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Ang ating gawain sa church, kumpleto yan, mga kapatid. Meron tayong Friday, meron tayong Saturday, couples fellowship naman. Sino po yung mga couples dito? May asawa. O, parang wala akong makitang kamay eh. Kaya mga kapatid, welcome na welcome kayo sa couples fellowship. Kung gusto nyo magkaroon ng biblical exampleship na sinasabi ng salita ng Panginoon para sa mag-asawa, mga kapatid, napakalaga yan. Alam nyo ba, mga kapatid, ang unang target ng kaaway ay wasakin ang pamilya? Naniwala kayo doon, mga kapatid? Sabi nga, the small unit ng lipunan ay ang pamilya, mga kapatid. Ang pinakamaliit na unit ng lipunan ay pamilya. Wais din si Satanas. Hindi niya nagbawa sa akin ng isang bansa. Sisimulan niyo muna sa maliit yung pamilya. Pagsunod sa pamilya, barangay. Kapitbahay muna. Pagsunod sa kapitbahay, maraming kapitbahay. Pag daw niya maraming kapitbahay, barangay na yan. Susunod, bayan. Susunod, lalawigan. Susunod, bansa na. Amen? At susunod yan, bansa sa bansa na. Ganun ang ginagawa ng kaaway. Kaya napakalaga, mga kapatid, magsisimula rin sa maliit. Mga pamilya, mga mag-asawa na tumatayo sa pananampalataya sa Panginoon. Sino ang handang tumayo sa pananampalataya sa Panginoon? Amen. Napakasarap isipin, mga kapatid, na dalawa kayo na pinag-isa ng Panginoon para sa kinaglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Sino may gusto nun? Parang konti lang. Sino may asawa sa Pilipinas? Pero isa lang. Isa lang, no? Isa lang, ha? Isa lang, mga kapatid. Bawal ang dalawa. Amen? Amen? May asawa sa Pilipinas na
Yung iba nandito, sino yung asawa yung nandito? Amen? Napakalaga, mas lalo yung mag-asawang nandito, mag-double time tayo. Amen? Nandito na tayo, doble na nga, kaya double time tayo. Napakasarap makita na sinabi ng Joshua 24:15 that as for me and my house, we will serve the Lord. Amen po ba? Kaya napakalaga sa isang mag-asawa, sa isang pamilya, iisa kayo ng layunin sa Panginoon. Amen? Iisa kayo sa pananampalataya, iisa kayo sa pagsunod sa Panginoon, iisa kayo sa pagbabudget. Amen? Totoo po yan mga kapatid, pag-usapang budget amen? Yung tinatawag na pag out budget na, tatawag na, may pira na. Amen? Wala bang pira dyan? Amen? Tatawag mahal sa Pilipinas. Mahal ko, wala bang pira dyan? Kasi out of budget na. Amen? Kaya pagkarinig ng asawa rito, kailan pa ako naging pampira? Amen? Hindi, wala bang pera? Hindi, may pera. Amen? Kaya napakalaga sa buhay natin, mag-asawa, partner tayo sa Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, partner tayo sa Lord. Amen? Kaya, habang tumatagal mga kapatid, dumalalim tayo sa paglilingkod, sa spiritual na mga bagay, mga kapatid. Mga kapatid, bukas ang ministry ng church. Unang-una mga kapatid, ang prayer ministry ng church ay bukas na bukas. Amen? Sa pananalanginan, mga kapatid. Mamaya, meron tayong overnight prayer. Amen? 7 to 12, pas? 7 to 12. Samantalayin nyo, pagkakong to, mga kapatid, meron tayong prayer mamaya. Meron tayong kasama mananalangin. Amen? Naniniwala ba ka sa prayer, mga kapatid? Amen? Sino pong ginawa ng himala ng Diyos dahil sa pananalangin sa Panginoon? Amen? Dagdagan natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Nandiyan ang prayer ministry. Narito rin ang music ministry, mga kapatid. Nandito rin ang transport ministry. Amen? Transport, mga kapatid. Sino gusto magkalisensya? Amen. Mga kapatid, sino gusto pagkatiwalaan ng Lord? Simula tayo sa maliit. Amen? Amen. Kaya nga ang ganda na inawit natin kanina. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Amen. Nais ang Lord sa buhay natin. Magtapat tayo sa Kanya. Amen. Sabi mo sa Kanya. Sabi mo sa Lord, Lord, magtatapat ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Amen? Kaya mga kapatid, magpakatibay tayo sa Espiritu. At yan mga kapatid, nagsisimula yan through fellowship. Sabi mo sa atin mo, fellowship. Amen. Sabi ng Hebrews 10:25, huwag mong kakaligtuan. Huwag kang kakalimot. Sabi mo sa atin mo, huwag kang lilimot, ha? Amen. Baka makalimot ka. Pag Friday, priority ang gawain ng Panginoon. Well, kung may overtime kayo, at ang overtime ninyo ay talagang affected yung linya ninyo na wala kayo doon, ay panalangin sa Panginoon na hipuin ng Lord yung in-charge nyo. Parang dito kayo. Amen? Priority nyo pa rin ang Panginoon. Amen po ba? Magpatibay tayo sa Espiritu, mga kapatid. Ang lumalayo sa gawain, mga kapatid, humihina ang kanyang spiritual. Amen po ba? Ang inisip ang pera, overtime. Sabi ng Hebrews 13:5, huwag kayong maging sakim sa pera. Amen? Huwag tayo magpakasakim sa pera, mga kapatid. Bagkus, mga kapatid, mas paglaanan natin na makapaglingkod sa Diyos. May tamang panahon para sa pera. Amen po ba? Pero may tamang at mas tamang panahon para sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga sabi, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Amen po ba? Mga kasiya kayo sa inyong tinatangkilik. Amen po ba? Sino pong gusto makontento? Amen. Maging kontento tayo. Amen. Maging masaya tayo. Kung magkano yung sahod mo, magkano yung kontrata mo, ipagpasalamat mo sa Diyos. Amen? Nothing more. Huwag ka na mag-aas pa ng iba. Ang Lord ang magdadagdag. Amen? Pag-pray nyo na lang sa bonus, times 5. Amen? Amen mo ba? Amen? Pero nga dito, hindi binigyan ng bonus. Maya-maya, tinawag inabutan Ito. Tapos, sumunod na araw, tinawag ulit May pahabol pa. Sipin nyo, mga kapatid. Pero sa listahan, wala daw yung pangalan niya sa bonus Pero tinawag siya ng kanyang, hindi ako papayag na wala akong bonus. Ayan, nabutan. Amen? Amen mo ba? Amen? Ice cream na ako. Amen, napadala na, kapatid.
Amen? Kaya, balik tayo sa 1 Philippians 1:27 na magpakalalim tayo sa mga gawaing spiritual. Amen po ba? Sa pagluluto, mga kapatid, bukas na bukas ang ating food ministry. Mga kapatid, sa pagluluto, maraming tayong chef eh. Pero yung tagahugas, taga-alalay, tagahiwa ng sibuyas, umiyak-yak pa yun. Amen. Damayan nyo rin sa pagluha, mga kapatid, kahit mo lang tagapuno sa mata. Amen po ba? Bukas na bukas ang ministry ng church, mga kapatid. Napakaraming gagawin, mga kapatid. At sa pangalawang, higit sa lahat ng ministry, mga kapatid, na bukas, ay ang pag-evangelize. So yung sa kapatid, sa katabi mo, mag-ebanghelyo tayo. Amen? Mag-evangelize. Ano yung pag-evangelize, mga kapatid? Nagbabahagi tayo ng salita. Amen? At isang form ng pag-evangelize, mga kapatid, yung mga kakilala mo, lahat ng kayo mo, kapamilya, katrabaho, kaibigan, lahat ng kayo mo, mga kapatid, kontakin mo na, kasi may kay ka sa kanya, kontakin mo sila. Amen? Kontakin mo sila na sila yung madala sa gawain ng mga Panginoon. Amen po ba? Sino po rito hindi nalalamang ng Panginoon dito? Sino yung may nag-anyaya sa kanya rito? Posible naman wala, no? May nag-anyaya sa inyo. Sino dito? Nakikita nyo ba yung nag-anyaya sa inyo rito? Nakikita nyo? Nakita nyo nag-invite sa inyo rito? Pasalamatan nyo yan sa Lord. Amen? Magpasalamat kayo sa Lord sa buhay niya. Dahil ginamit siya ng Lord para madala ka sa ganyang gawain. Amen po ba? Amen? Napakalaga sa buhay natin na may ginagamit ng Lord sa buhay natin. Amen po ba? Pagpasalamat natin ang ating pastor, ang ating mga leaders, ang ating mga workers na walang sawang gumaganap ng mga tungkulin na inatas ng Lord sa church na ito. Amen po ba? At nais ng Lord, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, maging contributor tayo. Contributor, mga kapatid. Amen? Napakalaga sa buhay ng Kristiyano. Ang lumalagong Kristiyano, mga kapatid, nagiging kabahagi ka sa lahat ng oras. Amen? Pag narinig mo, meron pa ng church maintenance bukas. Bukas ba yun? Sa susunod na araw. Sa Sunday, meron pa ng church maintenance, mga kapatid. Anong gagawin? Lahat ibabacuum. Amen? Maglilinis tayo ng church, mga kapatid. Kung ano yung dapat retikuhin. O magdadagdag tayo ng mga lights dito. Para, syempre naman, pag nandito ka sa una, pag nagbukas yung mga light, talagang kitang-kita, nagsashine kayo, mga kapatid. Lalo na, pag pinicturean kayo ng Nikon ano ba yan? Nikon DLSR, mga kapatid. Mga kapatid, no? Amen? At, napakarami natin gagawin, mga kapatid. At meron din tayo bukas. Meron tayong seminar, mga kapatid. Meron tayong parenting. Ibig sabihin, mga kapatid, sinong sinasabing tinuturing yung spiritual parents nating pastor? Parang hina Tinuturing niyo bang spiritual father ang ating pastor, mga kapatid? Mga kapatid, bukas meron tayong parenting. Amen? Parenting, ano pa yung kasunod na? Discipleship training. Amen? At ang isang lumalagong Kristiyano, mga kapatid, speaking of discipleship. Amen? Discipleship, mga kapatid, napakalaga sa buhay ng Kristiyano. Ang Panginoong Yesus, nag-create siya ng 12 disciple. Amen? Kung walang magiging disciple, mga kapatid, walang magsasalin sa susunod na henerasyon. Amen po ba? Kaya napakalaga sa buhay natin, mga kapatid, tayo nagpapadisciple. Sino po may mga anak? Gusto ko makita, sino yung mga anak? Sino pa dyan? Ang dami palang may anak dito, mga kapatid eh. Isang katunayan yan, mga kapatid, sila yung next generation. Amen? Sila yung next generation. Pero ang tanong, mga kapatid, sino pang hahayaan mo ang magturo sa kanila maliban sa inyo kung pagdating sa Panginoon? Amen po ba? Kaya napakalaga bilang mga magulang. Hindi pa ako magulang, mga kapatid, pero may edad na ako. Amen? Wala pa akong anak, mga kapatid. Pero napakalaga bilang sa mga magulang, payo lamang, mga kapatid, na mas maganda kayo yung maging halimbawa sa pananampalataya. Amen? Kayo yung magsalin sa kanila. Tulad ng aking mga magulang, ng aking kuya, sila yung salin sa akin, mga kapatid, sa aming magkakapatid, ng pananampalataya. Nakita namin sila kung paano sila lumakad. Amen? Naging tapat sila sa Panginoon. Kaya talaga, mga kapatid, lang may mga anak, maging mas tapat tayo sa Panginoon. Amen po ba? Sa paglaki nila, meron silang lilungunin. Pag lumingon sila, nakita kong aking mga magulang, tapat na naglingkod sa Diyos. Siguro, maglilingkod din ako sa Panginoon. At siguradong paglilingkuran niya yan. Amen po ba? Amen? Doon mangyayari siya sabi ng Joshua 24:15.
that as for me and my house, we will serve the Lord. Magsisimula yan sa mag-asawa. Mag-asawa ulit. Amen mo ba? Amen? Kaya napakalaga yung mag-asawa. Tandem sa paglilingkod yan eh. Amen mo ba? Sino yung mga binata? Binata. 1, 2, 3. O, 3 lang nakita ko. 4, 5, 6, 7. Yan. 7. Amen? Panalangin nyo yung partner nyo na ibigay sa inyo ng Panginoon at talagang ibibigay naman ng Lord yung partner nyo na paras kayo naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Gusto nyo ba yan mga kapatid? Amen? Na pag-usapin sa pera, una ang Lord. Magtatice na kaagad. Amen? Nakaka-bless kaya yung paras kayo sa mahal mag-asawa, uunahin ninyo. Depende sa tawagan ninyo eh. Mahal ko. O, magkano sahod mo? O, 10%, akin na. O, ako rin, ito 10% ko, sa'yo din. Amen mo ba? Yung una yung Lord sa lahat ng bagay. Amen? Sino po naniniwala sa tithes? Amen? Kung gusto nyo pagpalain kayo ng Panginoon, yung topic namin nakaraan sa Obigan. Kung gusto nyo pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid, wala na ibang susi sa pagpapala, sa pinansyal. Walang iba kundi ang tithes. Yung 10% na kinikita natin, mga kapatid, ay una kagad ng Lord. Amen po ba? Sa mag-asawa, napaka-importante yan, mga kapatid. Minsan, diyan nga nagsisimula yung paglago sa Panginoon eh. Yung magtatights kayo mag-asawa. Minsan, ayun yung mahirap pagtalunan, pagkasunduan ng mag-asawa. Lalo sa nagpapadala sa Pilipinas. Amen? Pero kung magkakasundo kayo, mga kapatid, katakot-takot na pagpapala ang tatamuhin ninyo. Amen po ba? Dadalo yung mga pagpapala, hindi nyo inaasahan, mga kapatid. Kasi tapat ka sa Panginoon. Amen po ba? Huwag nyo intindihin yung future ng anak ninyo, mga kapatid. Actually, hindi nyo naman hawak ang future ng anak nyo. Ang Lord ay may hawak ng future ng anak ninyo. Amen po ba? Ang mahalaga, mga kapatid, paglingkuran natin ng Diyos ngayon. Amen? Kaya nga may isang kanta, kung hindi ngayon, kailan pa? Amen? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Paano? Pag lumipas na. Amen? Pag lumipas na yung tuhod mo, mahina na. Yung tenga mo, hindi na makarinig sa dulo. Pag yung mata mo, malabo na. Pag yung buhok mo, puro puti na. Amen? Uugo ka na maglakad, mga kapatid. Lumipas na. Amen? Pag lumipas na ang buhay sa atin, mga kapatid, sayang yung opportunity. Amen? Nakwento ni Pastor last time, mayroong umatin dito. Pastor, mag-asawa, no? Matanda. 60 plus na parehas. Nagdo-double time sila, mga kapatid. At hindi lang yan ang narinig kong kwento. Marami ako narinig ng ganyan, mga kapatid. Nang nagpapasimula pa ako sa Panginoon, marami ako nakita mga matatanda. At lumalapit sa akin, kung minsan. At minsan sa amin din. At ang sambit nila lagi sa amin, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pero sa totoo lang, napakapalad niyo dahil bata pa kayo naglilingkod sa Panginoon. Kami, umidad na kami, tsaka lang kami nakakilala. Alam niyo mga kapatid, minsan yung iba nakakausap, umiiyak pa. Nangihinayang sila sa pagkakataon na sana noon pa sila nakakilala. Kaya mga kapatid, huwag natin sayangin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo sayangin. Amen? Huwag nating sayangin na every Friday, andun ka lang sa kwarto mo, kung anong pinagagawa mo doon, nag-gym ka doon, nagpapalakas ka. Di ba mga kapatid, may pampagym dito sa Mamos kay Arnel. Alaka rin katawan mo dyan, mga kapatid. Amen? Tinan mo, pag puno yung tubig ng aircon, mga kapatid, mabigat pa yan sa barbell. Sabi mo, 2 yung kunin mo, 4, sabay-sabay. Tapos ibalik mo rito. Amen? Maraming gagawin, mga kapatid. Kung gagawin nyo para sa Panginoon, mga kapatid, hindi ba wala ng kabuluhan yan? Amen. Sino pong magsasabi rito na marami kang ginawa sa buhay, pinaglaan mo ng pera, panon, oras, effort, pero sa bandang dulo, wala na rin palang kwenta? Sino nakaranas nun? Oo, ay umamin. Amen. Masabuhay ko, mga kapatid, nang initsipera ko ang Lord, marami akong ginawang bagay na akala ko, ito yung magbe-benefit sa akin. Sa bandang dulo pala, mga kapatid, wala rin kabuluhan. Amen. Pero yung ginawa ko sa Lord, mga kapatid, yung nagawa natin sa Lord, mga kapatid, until now, nire-remind tayo ng Lord sa katapatan niya sa buhay natin. Amen mo ba? At pinagpapasalamat natin sa bawat paglilingkod natin sa Kanya, ginagamit tayo ng Lord. Sinong handa magpagamit sa Panginoon? Amen po ba? Napakalaga, nagpapagamit tayo. Sabi mo sa dami mo, magpagamit tayo sa Lord.
Amen po ba? Magpagamit tayo sa Panginoon. Amen? Kung available kayo ng Bible study, kahit si pastor, samahan niyo sa mga yung tinatawag na yung katabi ng driver, tawag doon. Navigator, kausap, amen? GPS, amen? Maging GPS kayo, mga kapatid. Amen? Nagiging karamay tayo sa lahat ng oras. Amen po ba? Para sa Panginoon. Amen po ba? Sige, balikan po natin yung Philippians 1:28. Yan. 27 muna. At sabi nga rito, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, tayo magkaisa. Sino po kaisa natin? Kaisa ba kayo dito, mga kapatid? Kaisa ba kayo sa panawagan ng simbahang ito? Mga kapatid, wala ibang tayong gagawin kundi yung vision ng church na to. Mga kapatid, ang isang gusto kong ipabatid sa bawat isa, mga kapatid. Ang church na to ay may vision. At wala tayong ibang pwedeng gawin dito kundi yakapin ng vision ng church na to. Sapagkat ito ang panawagan ng church na to sa pamamagitan ng buhay ng ating pastor. Amen po ba? Sabi po ng Matthew 28:18-20, ang panawagan ng church na to ay humayo. Amen? At mangaral at gumawa ng mga disipulo ng Panginoon. Amen? Sabi ng Matthew 28, go therefore and make disciple of all nations. Ito po yung talagang vision ng church na to, mga kapatid. Wala tayong ibang gagawin nito kundi magbahagi ng salita ng Diyos. Mag-disciple, mga kapatid. At ang mission natin ay gawin ang vision. Amen po ba? Amen? Malinaw po ang vision ng church, mga kapatid. Lahat tayo ay humayo at gawing disipulo ang lahat ng bansa. Pero ang tanong, mga kapatid, unang-una tayo muna magpa-disipulo. Amen? Paano ka magdi-disciple? Tara po tayo, church. I-disciple ka daw. Hindi kasama yung sarili. Amen? Maraming ganon sa Christian life, mga kapatid. Sadly to say, na marami na akong church na napuntahan, mga kapatid. Lalo yung mga sosyal. Wow! Pag nasa lubog mo, mula ulo hanggang paa, titignan ka. Amen? Meron mga ganong church, mga kapatid. Hindi pa lumaya sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi, minabasa ko kanina, sa mga mayayaman, ay huwag kayong umasa sa iyong kayamanan, kundi magpakita kayo ng magandang halimbawa. Amen? Sino pong mayayaman dito, mga kapatid? Amen? Mayayaman tayo sa Panginoon. Huwag tayong, lalo tayo nasa abroad, mga kapatid. Ang tingin sa atin sa Pilipinas, mayayaman tayo. Pero mga kapatid, hindi yun dahil nasa abroad tayo ang makita nila. Kundi ang dapat makita nila sa atin, mga kapatid, ay yung kayamanan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Makikita lang yan, mga kapatid, sa Facebook pa lang. Amen? Sa Facebook, kitang-kita yan. Amen? Kaya, minsan makita mo kung sino talagang mayaman sa Panginoon. Sa Facebook mo lang, makikita mo kung sino pinapahayag niya. Amen? Sino pong nagbabahagi lagi ng Word of God sa Facebook? Di bali ng Word of God ang makita? Kaysa yung mga kung ano na binili mo, kung ano yung mga napuntahan mo. Hindi naman masama yung mga bagay na yun. Pero mas una, priority, Lord. Amen? Sana yung Facebook mas nauuna yung Lord ma-recognize. Amen mo ba? Amen? Ma-recognize. Pag nakita yung picture ni Kuya Alpon, grabe ang ganda ng salita ng Lord sa background niya. Gano'n, Kuya Alpon? Amen? Hindi yung pag nakita yung Facebook, lahat na nakita na, wala na si Lord. Pera na naman. Amen mo ba? Minsan, doon malang makikita ang Kristiyano, mga kapatid. Amen mo ba? At nasa ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, na tayo ay magpa-disciple. Maraming church na maging sa lugar to, mga kapatid. Sa Lord, mga kapatid, yung tinatawag na parenting o discipleship, nagpapaturo tayo. Hanggat dumadating sa isang Kristiyano ang discipleship, mga kapatid, believer ka pa rin. Alam niyo yung believer? Believer ka pa rin. Hanggang paniniwala ka pa lang. Narinig mo, naniwala ka. Ayun. Pero mga kapatid, yung paniniwala, hanggang kailan magiging paniniwala yun? Amen? Ang paniniwala, kung lalakapan mo ng gawa yan, doon magkakaroon ng pananampalataya yan, mga kapatid. Amen po ba? At, sabi nga natin kanina, sa salita ng Panginoon, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kung walang magtuturo, walang magpapahayag, walang makakaunawa.
Amen? Kaya nga ang bawat isa mga kapatid, napakahalaga na mayroong nagtuturo. Amen po ba? Pero gampanan din natin yung part natin mga kapatid. Part. Amen? Yung part natin mga kapatid na tayo yung, alam niyo sa Pilipinas, mga kapatid, naranasan ko ay naglalakad ako papunta ng church. Hindi doon sinusundo, mga kapatid. At hindi rin pinapakain. Pwede lang din tubig. Amen. Maglalakad ako ng mga minimum 2 kilometers. Amen. Minimum yun. Lalakadin ko yun, papunta ng church. Lalo na yung bahay pa namin, nasa San Pedro yung church namin, binyan pa kami. Kailangan talaga magsipin ng pera, manghingi pa ako ng pamasahe. Amen. Ang layo, 2 sakay pa yung gagawin ko kasi napakalayo na. Sabihin niyo mga kapatid, nag-e-effort ka para sa Panginoon. Amen. Kung sa ganung bagay mga kapatid ay hindi mo pa napagtutugumpan yung mga bagay na sa paglilingkod. Ano yung bagay na magagawa mo pa na masigit pa ron? Amen. Yung ginagawa natin ngayon mga kapatid, masigitan pa natin. Amen. Libre na nga eh. Libre na yung pagsundo. Tayo na yung tumawag. Amen o ba? Amen. Salamat sa buhay ng mga Alcards at laging ready sila. Amen o ba? Talagang pag dumating daw si pastor mga nakaposting na raw sa kanto, nakaganon pa. Hello, pastor. Sasakay na lang talaga. Amen mo ba? Ibig sabihin, ginagampanan nila yung part nila. Amen? At pag may gawain, mga kapatid, narinig ninyo, tara, punta tayo ng church, magyaya pa kayo. Amen mo ba? Amen. Ito, dito tayo palalaguin ng Panginoon. Mga kapatid, sa karanasan po namin, mga kapatid, at maging sa buhay ko, napakaraming ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay namin mag-asawa. At lahat ng bagay, nagpasimula po kami sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Nagpasimula po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Akalain mo mga kapatid na yung mag-map ka ng simbahan, maglinis ka ng church, mga electric pan, mga ganyang bagay, sa haba ng panahon ba, paulit-ulit mong ginagawa. Magsasawa rin pala ang Lord sa iyo, panahon na para i-promote to. I-bless ko na to. Amen po ba? Amen? Siguro, subukan niyo mga kapatid. Subukan niyong tulungan ang mga lingkod ng Diyos. Hindi kayo pagkukulangin ng Lord. Amen po ba? Amen. Kaya nga sa verse 28, nais ng Lord sa buhay natin na huwag kang matakot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Amen? Ang takot ay tibag. Amen po ba? Meron ko nabasa sa Revelation, ang unang hindi papasok sa karya ng Diyos ay ang duwag. Ano yung duwag, mga kapatid? Naku, ano sa Saudi? Di ba yung Saudi, ano? Alam niyo mga kapatid, minsan talaga mga Pilipino, napakagaling talaga mag-extreme. Amen? Sa Pidos, kung anong pinagsasabi doon, pagdating sa pananaw, naku, yung mga balita, yung balita ba rito? Yung, exaggerated. Kapag talaga ang isang taong walang pananampalataya sa Diyos na nagsalita, mabilis magtanim ng takot. Amen po ba? Yung mga tao sa paligid, diyan number 1 ng mga tao yung pagtatanim ng yung mga nakakatakot na bagay. Amen? Pero pag salita ng Diyos, tahimik. Amen mo ba? Tameme. Pero pag salita ng Diyos, ay, na lang. Pero pag yung mga nakakatakot na bagay, pati horror movie, nandun, nakapila. Si Sadako, gano'n pa. Amen? Nakapila. Amen? Kaya nga sabi dito sa 28, at ano man, huwag kayong mga takot sa mga kaaway. Amen? Sino yung mga kaaway, mga kapatid? Yung gawa ng kaaway sa buhay ng mga tao. Ito yung gawa ng kaaway. This is the devil. Amen? Si Satanas ay kaya niya mag-anyong anghel upang mandaya. Ang gagawin ng kaaway sa buhay natin, mga kapatid, ay upang dayain tayo lamang. Amen? Pag nakawan tayo, patayin at wasakin. Amen? At maraming nadideceive. Kaya nga sabi nga sa Matthew 24:24 kanina, even the elect one, kayang dayain, mga kapatid. Kaya nga ngayon, maraming naglalabasan. Kung sino-sino mga pastor, iba-iba na mga pinagsasabi, nadaya na. Amen? Minabasa ako kung pastor nagsabi na mali raw yung Biblia. Mali daw si Pedro, mali daw si Pablo, mali daw si Juan. Lahat na mali na. Siya na ngayon ang tama. Amen? Meron naman ako narinig, dating pastor, ngayon siya na pala ang anak ng Diyos. Masigit na siya kay Kristo. Directing siya na nakipag-usap sa Ama. Amen? Even the elect one, maraming madadaya, mga kapatid. At madadaya ang bawat mga lingkod ng Panginoon, o bawat Kristiyano, yung mga hindi nakapokus kay Jesus. Amen? Yung kulang sa salita ng Panginoon. At hindi gumagawa, mga kapatid. That's why, mga kapatid,
mga, na-meet na rin ako yung mabulaklak magsalita. Ano sa English pa yung mabulaklak? Flowering. Meron pang isang term, flowering. Ayun, hindi ko makikita. Yung mabulaklak, flowering. In English natin, mabulaklak magsalita, mga kapatid. Kung saan, ang bilis mang-engganyo. Pero sa totoo na, medyo may kadayaan. Talaga may pandaraya ang sinasabi. Nililigaw lang pala tayo, mga kapatid. Amen. Iba lang ang hangarin. Amen. That's why, mga kapatid, maging maingat kayo sa mga namimit ninyo mga Kristiyano, nagsasabing Kristiyano rin. Pero hindi pala Kristiyano. That's why ang protocol ng simbahang to, mga kapatid, kung galing kayo sa ibang church, aalamin namin kung saan kayo nanggaling. At pupuntahan namin yung pinanggalingan, tatanungin namin sila, oy, kamusta naman to galing sa inyo? Umatin sa amin. Amen? Sa church na ito, mga kapatid, hindi tayo namimingwit sa aquarium. Amen? Mamingwit tayo sa dagat, marami doon. Amen? At hindi tayo nag-aabol ng mga nanggaling sa church, mga kapatid. Sapagkat kung meron silang church, magpatuloy sila ron. We pray. Kasama pa kami mananalangin para sa kanila lumago sila. Amen? Hindi tayo nag-ahabol ng mga tao dito. Pero ang ginagawa natin dito, mga kapatid, ay patuloy lang silang malapit sa Diyos. Amen po ba? Manatili ang mananatili. Amen? Amen? Hindi tayo about quantity. Sabi nga, doon tayo sa quality, mga kapatid. Amen po ba? Aanin natin ng punong-puno nga hanggang dito. No? Nagpipreach ka, dito yung mukha. Oh, mga kapatid. Pero binilang mo, 10 lang pala yung tapat. Di ba nakakalungkot din? Pero bibilangin mo lang, mga 60, no? Pagdating dyan sa labas, lahat nakakotse, no? Kasi pinagpapala ng Lord, eh. Amen mo ba? Sino gusto magkakotse? Parang ayaw nyo, ah. Sino gusto magkakotse? Amen. Ibig sabihin, pinagpala ka ng Lord, mga kapatid. Amen? Ani mo naman yung napakarami, pero ang puso naman ay biak. Amen? Ang puso naman ay nanlalamig. Walang commitment. Sabi mo sa katabi mo, commitment. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mag-commit, Lord. Amen? That's why, mga kapatid, marami rin ako na-meet. First time sa church. Wow! Alam mo, mga kapatid, ang dami niyan dapat, eh. Oh, dapat ganito, ganyan. Kukunta niya, ang dami niyang pagmamalaki. May certificate pa. Pero pagdating sa bunga, nga. Pagdating sa bunga, nga. Walang bunga. Bunga nga lang. Bunga nga lang pala, mga kapatid. Kulang sa gawa. Amen. Kahit sa trabaho, mga kapatid, di ba? Sino nagtatrabaho dito? Wala na nagtatrabaho. Di ba, pag binakakilala kang puro bunga nga, wala na. Ano ba sa katirgirgir ba tawag? Katirgirgir. Amen. Puro bunga nga. Ang daming explanation. Pero pag, kaya nga yung manager ko, kahit 2 lang yung certificate ko, approve ako sa kanya. Dahil sabi ng manager ko, hindi ako apto sa certificate, marami sa bata. Sabi na gano'n. Yung gusto niya kasi, skills and experience and commitment. Yung may bunga, may resulta, mga kapatid. Lalo sa Kristiyano, mga kapatid. Amen? Lalo sa Panginoon. Minsan, masyado tayong overwork sa trabaho. Pero paggawain ng Panginoon, tamad na ako. Nangangatog na yung tuhod. Puyat na, mga kapatid. Mas lalo tayong, sa pagpanginoon, give your best. Sabihin mo sa katabi, do your best. Amen? Yung do your best yun naman. Do your best. Yung malakas, do your best. Amen? Do our best, mga kapatid, para sa Panginoon. Amen? Para sa Panginoon, gawin natin yung pinaka-the best. Amen? Yung lagi ka makakatulong, lagi ka makakontribute, mga kapatid. Amen po ba? Yung mga ganun tao, mga kapatid, honestly speaking, yun yung mga pinagpapala. Yung mga gumagawa ng best sa Lord, contributor, hindi pabigat, kundi nagpapagaan, kundi yung mga, wala nang ibang ginawa, kundi ang iniisip makatulong na lang. Amen? Kahit siya pa yung lugi, parang titignan, parang lugi na siya sa ginagawa niya. Pero mga kapatid, paglipas ng panahon, pag-ikot ng oras ng panahon, mga kapatid, sa kanya rin, sa pulpa, sa blessing. Amen? Ako, mga kapatid, sinapul ako ng blessing. Sapul na sapul talaga, mga kapatid. Bullseye. Amen? Naranasan ko po yan, mga kapatid. Maglingkod lang tayo sa Lord. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, huwag tayong matakot. Sabi mo sa akin, do not fear. Sabi nga, if God is for us, who can be against us? Amen po ba?
Kaya malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwa tanda ng inyong pagkaligtas, at ito yung mula sa Diyos. Ang ating kaligtasan ay mula sa Diyos. Amen po ba? Sa 29, sapagkat sa inyo nagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Mga kapatid, ang mga tinatawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya, mga kapatid, handang magtiis. Sabi mo sa kapatid mo, handang magtiis. Wow! Ano na mga kapatid, pag yung gutom ka? Yan. Puyat ka. Wala ka pang sahod. Amen? Yung maraming tiisin, mga kapatid. Lahat ba tayo may tiisin, mga kapatid? Amen? Pero, ang masasabi ko dyan, mga kapatid, di bali na magtiis, kasama naman ng Lord. Amen? Lahat naman tayo nagtitiis eh. Ba't di ka magtiis kasama na rin ng Lord? Kaysa magtiis ka mag-isa. Amen po ba? Lahat tayo maharap ng problema. Pero bakit hindi mo harapin ng problema kasama ang Lord? Kaya mga meron tayong awiting, kasama natin ng Diyos. Ano ko sundod? Di ako matatakot. Di ako mababalisa. Kasama natin ng Diyos. Ano yun? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako. Amen. Yun, dahil kasama natin ang Lord eh. Kaya pag tinignan niyo mga kapatid, ang mga isang Kristiyano na, kumbaga sa buhay niya, na sa lahat ng oras, alam niyang kasama niya ang Lord. Mga kapatid, hindi wala ng pag-asa sa lahat ng oras yan. Amen po ba? Lagi may source of strength yan. Amen? Amen? Yung lagi siya may source of hope. Kasi, nasa Panginoon siya lagi. Amen po ba? Kaya nga, ang tinatawag ng Panginoon mga kapatid ay yung mga matiisin. Amen? Kaya, sabi mo sa akin, mag-practice ka ng magtiis. Practice pag may time. Amen? Mag-practice na tayo magtiis. Amen? Kaya sa oras. Amen? Sa time management natin, sa pagdalo sa gawain sa Panginoon. Amen? Magtiis na tayo mga kapatid, palang-alang sa Panginoon. Amen? At ang pagtitiis ay nadudulot ng pagtsatsaga. Amen mo ba? Pag may tiniis, may tiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Amen? Pag may pagtsatsaga, mga kapatid, ito yung maganda mga kapatid. Pag may pagtsatsaga, nabibuild ang character. Sabihin mo sa katabi mo, character. Amen? Romans 5, 25. 3 to 5. Romans 5:3-5. Amen. Napakalaga sa buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid. Dito ka sisimula ng Panginoon sa ganitong bagay. Amen? And not only so, but we glory in tribulation also. Knowing that tribulation, yung tribulation dito, yung pagtitiis. Ayun, Tagalog. At hindi lamang gayon, kundi naman mangagalak kayo o tayo sa ating mga kapigatian o pagtitiis, na nalalamang ang kapagitian ay gumawa ng katyagaan. Amen? At ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay, yung pagpapatunay dyan ay sa English, experience, patience, experience. Sa ibang version kasi sinabi ron character. Sa ibang version. And patience create character. Alam niyo mga kapatid, napakalaga sa buhay ng isang taong character. Amen mo ba? Pag character ang pinag-usapan, mga kapatid, ay hindi nawawala yan. Character yan eh. Kasi yung character, mga kapatid, na-build yan ay nahulma. Nahulma ba tawag doon? Na-mold. Amen? Na-mold yung character ng isang tao ayon sa karanasan niya. Pero mga kapatid, hindi lahat ng character ay para sa Lord. Amen? Ang character lamang, mga kapatid, na para sa Lord, yung sa maraming tiis at pagtitiyaga mo, mga kapatid, nagawa mo alang-alang sa Panginoon. Amen po ba? Ay ang sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kung sa bawat mga pagsubok mo, mga kapatid, pagsubok natin, humingi tayo ng kalakasan sa Lord, mga kapatid. Amen, na pagtatagumpayan natin ang bawat pagtitiis. Amen? At sa pagbawat pagtitiyaga, mga kapatid, may learning. Sabihin mo sa katabi mo, learning. Amen? Amen? Ano mga kapatid, sa musician. Sino ang musician dito? Sino gusto maging musician? Amen? Ayan, sa musician, no pain, no gain. No ID, no entry. Amen?
sa pagiging musician, no pain, no gain. Mga kapatid, masakit sa daliri yan. Amen ba, kuya? Ang sakit niyan, lalo sa piano, mga kapatid. Abot hanggang kilikili yan sa simula. Pag sa drums naman, hanggang singit. Pati dito, yung litid dito, sakit. Pero mga kapatid, habang ginigin mo yung pain, nagbe-benefits ka. Amen. Alam niyo, minsan sa buhay Kristiyano, mga kapatid, kailangan tayong dumaan sa mga pain. Amen po ba? Pero tandaan natin, mga kapatid, Philippians 1:17, for me to live is Christ. 20. Philippians 1:20. Amen? For me to live is Christ and to die is gain. Amen po ba? Kaya ano man yung mga pagyatin, mga bagay na napagdadaanan natin, pero kung para sa Panginoon, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, benefits yan. Amen? Amen po ba? Benefits. Pakinabang. Amen po ba? Kaya napakalaga sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid, yung pananampalataya. Amen po ba? Tayo tumayo. Sabi mo sa katabi mo, tumayo tayo sa pananampalataya. Amen. Malawak ang salitang pananampalataya, mga kapatid. At ipapaunawa sa atin ng Lord yan, maging tapat lang tayo sa pagsunod sa Kanya. Amen. Habang lumilipas ang panahon, mga kapatid, yung ngayon, sabi ng Lord sa mga disciple, ngayon hindi nyo nauunawaan. Pero pagdating ng balang araw, mauunawaan nyo ang sinasabi ng Panginoon. So, maaaring ngayon, papasimula ka sa Panginoon, maaaring ngayon, kaunti pa lang yung bagay na lalaman mo sa Panginoon. Mga kapatid, magpatuloy ka lang. Darating ang panahon, ipapanawa sa iyo ng Lord ang mga bagay na lihim, pero naging bunyag dahil ibinigay sa Panginoon. May mga bagay sa buhay ko, mga kapatid, na noon hindi ko maunawaan. Pero ngayon, nagugulat ako, Lord, ba't ko naunawaan to? Noon, ano ba ibig sabihin nito? Bakit ganun? Lord, bakit ganyan? Pero magpatuloy ka lang pala, kapatid, ipaparana sa iyo ng Lord yung kasagutan. Amen? At ito yung magandang mangyayari. Sasabihin mo sa katabi mo, I thank my God upon remembrance of you. Amen? I thank my God upon remembrance sa mga taong ginamit ng Lord sa buhay ko. Unang-una nating pastor, yung mga nauna sa aking pastor, yung mga nauna sa aking mga leader, yung mga naunang mga kuya at ate ko noon sa Panginoon, yung mga nauna kong kapatid sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa buhay nila dahil naging halimbawa sila sa akin, mga kapatid. And this time, mga kapatid, hindi habang buhay nandito tayo sa Saudi, mga kapatid. Time will come, uuwi tayo ng Pilipinas, you will spend your life kasama ng mga mahal nyo sa buhay. Mga kapatid, sana dumating yung pagkakataon, sabihin nyo rin sa Lord, I thank my God upon remembrance ng JGCC family dahil sa Panginoong Yesus. Ginamit ng Lord na naging kalakasan tayo, mga kapatid, sa pananampalataya. Amen po ba? Sino pong lumalakas, mga kapatid? Sino pong sinasabi nagkakaroon ng kagalak, lilingkod ka sa Panginoon? Yung nakikita mo yung bawat isa, nagagalak po ba kayo, mga kapatid? At ang last encouragement ko, mga kapatid, ay makibahagi tayo sa tiisin sa ating Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin na naglilingkod na maging kabahagi tayo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? At bukas po ang ating GGT group chat. Anytime you can talk to us. Unang-una sa ating pastor, kung may katanungan, mga kapatid, counseling, napakalaga po yan. Mag-grow po tayo sa spiritual. I believe, pagkakatiwalaan tayo ng maraming bagay sa Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Glory to God po. Amen po. Praise the Lord. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Tom. Sa very powerful na message ng Lord sa umagang ito. So back to our text sa Philippians 1:27, meron lang po akong gustong idiin doon. Kung titignan po natin, mga kapatid, kung English ang Tagalog yan, makikita natin, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito po yung pasabi ng Diyos sa mamagitan ni Paul, ni Apostle Paul, na yung pamumuhay dyan or your conduct, sa English po sa conduct, ay tinutukoy po yung life natin, yung buhay natin. Ano ba yung buhay natin? Dahil si Paul ay mahilig po siyang magtanim. Magtanim ng salita ng Diyos. Siya po ay church planter. So, sa lahat ng dako na pinupuntahan siya, nag-aalaga siya, mga kapatid. Sinisikap niyang pag-alis niya doon, yung kanyang tinanim ay nagiging halaman at namumunga. Amen? Likewise sa atin, mga kapatid, nais ng Panginoon na sa bawat binhi na natatanim sa ating puso na ating tinatanggap. Kasi mga kapatid,
kailangan po natin tanggapin po yung binhi. Amen? Dito po magsisimula yung pagtatanim ng Lord kung tinatanggap natin yung binhi, yung salita ng Diyos. Once na tinanggap mo yung binhi, yung salita ng Diyos, yan ay lalago, magiging halaman yan, magiging punong kahoy yan sa buhay natin, at mamumunga. Amen? Ito yung sinisikap ni Paul na sabi niya doon, upang maging ako ay dumating at ako'y makita, at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang iyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa sa pagsisikap sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Tingnan po mga kapatid, Paul, he is very much concerned about the growth and the result of what he has invested in our life. Amen? Likewise, we, the people of God, when we share the Word of God, we don't like just to share it, but we have to see to it that what we have shared is growing and mayroon pong resultang nangyayari. Amen? Hindi lamang yung nakilala mo si Pedro, nakilala mo si Juan, ganun lang. Hindi mga kapatid, sinisikap natin na ang ating intensyon, ang ating purpose is like Paul, na kung saan sinisikap mo, mayroon kang na ibahagi, mayroon kang na tanim, mayroon kang na invest sa Kanya na salita ng Diyos. Amen? At mayroon kang follow-up. Kaya nga, tingnan niyo si Paul, tinitingnan niya na pagkatapos niyang naibahagi, na pagkatapos siyang inalagaan ng isang kaluluwa, hindi niya basta-basta iniiwan yan. Kahit lumayo man siya, he has to see to it na, kumusta kayo dyan? Anong nangyayari? Nasaan ka na? Kumusta na yung faith mo? Nais niya na yung Espiritu ng God ay nagiging firm sa iyo. Amen? Makikita niyo mga kapatid, kung titingnan po natin, ano ang kandak na pwedeng mangyari sa buhay natin, ito yung kandak nito, ito yung buhay na ito, ano yung life natin, ano yung pamumuhay natin, ano yung dapat na mangyari sa buhay natin, kagaya ni Paul na nagbabahagi ng salita, nag-i-invest sa buhay natin, ano ang ninanais natin pagkatapos niyan. That is why it will start, mga kapatid, sa buhay natin. Tayo na magiging instrument ng God, maging servant ng God, maging mouthpiece ng God, maging instrument ng Lord bilang channel of blessing, we have to see to it na yung buhay natin ay daluyan siya na talagang pagpapala ng Panginoon. Amen? Makikita po natin mga kapatid, kung ito po yung hangarin ni Paul, sabi ng Matthew 7:12, kung ano yung nais mong gawin sa tao, ay gawin mo sa kanila. Amen? Kung ito yung gagawin mo sa kanila, likewise mga kapatid, ipagpapatuloy nila kung ano yung ninanais mo. Amen? Ito po yung mamanahin niya mga kapatid, dahil nais mong manahin kanila, manahin nila yung paglilingkod mo sa Panginoon, kaya ito yung ginagawa mo sa kanila upang sa ganon, sila rin ay gagawa pabalik. Nakagaya ng hinahalimbawa mo sa kanila. Nakukuha niyo mga kapatid? Ito po yung sinikap ni Paul na mangyari sa mga taong inalagaan niya. Napakarami po niyang inalagaan, mga kapatid. Simula kay Timothy, sila mo kay Silas, simula kay Barnabas, napakarami mga kapatid. At lahat ng yan, sinikap niya na talagang may kinalabasan ang bawat inalagaan niya. Amen? Tayo mga kapatid, sino po yung mga taong prospect natin? Sino yung mga taong one time na na-invite natin, hindi lamang na-invite niya mga kapatid. Amen? Hindi lamang na-invite. Kundi kinukumusta natin siya. Sinisikap natin na pagkatapos siyang dumalo, kinukumusta natin. Ano ang feedback niya? Ano ang masasabi niya? Ano pa naman yung magiging resulta ng kanyang pagdalo? Amen? And I believe, every gawain na dinadalo natin mga kapatid, every service na nandoon tayo, mayroon pong itinuturo si Lord, mayroon pong binabago si Lord. Amen? Which is sinisikap ng leadership na i-follow ang bawat isang ito, mga kapatid, upang sa ganoon, masiguro natin, mga kapatid, na mayroon pong nangyayaring growth and development sa bawat isa sa atin, especially spiritual. Amen? Ito po yung hangarin ng Lord at layunin ng church na ito, mga kapatid, para tayo po ay lumago at mamunga spiritually. Amen? Mga kapatid, we help each other to grow spiritually. Amen?
as we obey the Lord, we grow. As we obey the Lord, we grow. And we bear fruit and much fruit of the Holy Spirit. Amen? We never bear fruit because of ourselves. But we bear fruit of the Holy Spirit because we obey the Lord. Once you obey the Lord, the fruit will come. And that fruit comes from the Holy Spirit Himself. Amen? Hindi po manggagaling sa atin, mga kapatid. Ang gagawin lang po natin is sumunod sa Panginoon. Habang ikaw ay sumusunod, makikita mo yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? Mamanutupay mo yan, mga kapatid. Mapapansin mo yan. At higit sa lahat, mapapansin ng mga nasa taong paligid mo o mga nasa paligid mong tao. Amen? Ito po yung sinisikap ng bawat isa. Kaya nga, once na ikaw ay may nakilala isang tao, ginamit ka ng Panginoon, nandoon na po yung, first of all, evangelism. Nagsishare ka ng pahapyaw, ini-invite mo siya, and then mag-i-start kagad po yung discipleship sapagkat nais mong kung na yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo ay mangyari din sa Kanya. Amen? Ito po yung layunin natin, mga kapatid. Tayo po ay umakay ng kaluluwa upang sa ganon magkaroon ng isa na namang investment sa Panginoon na kung saan itong taong ito na kaluluwa ay siya rin ay gagamitin ng Panginoon. Amen? Nais na ba natin ganon, mga kapatid? Mga kapatid, as we grow in the Lord, maraming tao makakapansin sa atin. Either good feedback o bad feedback, mga kapatid, maraming mangyayari sa buhay natin. Maraming pwedeng magsabing, natutuwa ako dahil nababago ka sa ginagawa mo ngayon. Amen? Marami rin tao na hindi po matutuwa. Magagalit sa'yo, magtatampo sa'yo, iiwas sa'yo, babatikusin ka, mga kapatid. It's up to you. Pero ang sabi ng Lord, huwag po tayong padadala sa mga ganitong tao, mga kapatid. Ang mahalaga ay yung napiplis mo ang Lord. Ang mahalaga, nasusunod mo si Lord. Sabi ng Acts 5:29, it is better to obey God rather than man. Amen? It is better to please God rather than man. Sabi ng Galatians 1:10. Ito, mga kapatid, yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid, that we are mindful of God, not mindful of anything in our life. Amen? Especially the people around us, especially the environment, especially the situation, especially the weather, mga kapatid, but we are mindful of God. Amen? We focus on our God. We don't focus on, let's say, the mountains of our life, the problems of our life. Hindi po tayo nakapokus doon, mga kapatid, but we focus on God alone. Amen? Para gusto mong lumago, makita mo yung goal mo, matagpuan mo yung goal mo, marating mo yung goal mo, mag-focus ka kay Lord. Amen? Ito po yung sinikap ni Paul. Kaya nga kung ano yung nais niyang gawin ng mga tao sa kanya, ginagawa niya upang sa ganon, mamana ng mga tao yung kung ano yung ginagawa niya. Amen? Likewise, mga kapatid, tayo, sabi ng Matthew 5 verse 16, let your light to shine before men. Para makita ito, mga kapatid, na ikaw ay binago ng Panginoon. At sa iyong pagbabago ngayon, mga kapatid, mag-glorify mo ang Lord. Amen? Ito po yung end result, mga kapatid, ng lahat ng ginagawa natin para mag-glorify si Lord. Amen? Ganon din si Paul. Ang layunin din niya is mag-glorify si Lord. Bakit? Siya ay servant ng Lord. Siya ay church planter na kung saan tinawag siya ng Panginoon na umikot sa buong mundo para humayo, para mag-alaga ng kaluluwa, magtanim ng simbahan upang sa ganon lumawak ang kaharian ng Panginoon. At hindi lamang, mga kapatid, once na siya po ay napunta sa isang lugar, wala na sa kanya yon. Hindi, mga kapatid. Mayroon po siyang access, mayroon po siyang pagbabalita, mayroon po siyang follow-up na kung saan ay inaalam niya kung ano yung nangyayari. Amen? Likewise tayo, mga kapatid, ini-extend natin ang teritoryo ng Panginoon sa magitan ng pagbabahagi natin, pag-aakay natin, pag-invite natin ng mga kaluluwa. After that, mga kapatid, we have to list down all the souls, mga kapatid, at pinapalop natin sila kung ano po yung development sa buhay nila. Amen? Hindi natin sila iniiwanan. Amen? Dito po yung magpapatuloy, mga kapatid, yung sinimula ng Panginoon hanggang sa dulo, siya pa rin, mga kapatid, ang maluluwalhati sa buhay natin. Amen? Maraming tao, mga kapatid, hindi magtitiwala sa iyo sapagkat sa ginagawa mo sa Panginoon.
Amen? Sino pong nakakaranas na binabati ko siya dahil sa Panginoon? Sa ginagawa natin. Marami pong hindi tatanggap sa atin, mga kapatid. Pero ang mahalaga, si Lord, tinanggap niya tayo. Ang mahalaga, si Lord, ang siyang tumawag sa atin, pumili sa atin para gawin ang sumunod sa Kanya. Amen? Kung maraming tao ang ayaw magtiwala sa iyo, isipin mo na lang si Lord. Siya po ay ever faithful sa buhay natin. Lagi siyang tapat. Amen? Tayo po tumayo mga lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Kung maraming taong hindi nagtitiwala sa buhay mo, marami mo mabati ko sa iyo dahil sa ginagawa mo sa Panginoon. Isipin mo si Lord. Siya ay laging tapat. Siya yung pwede mong pagkatiwalaan dahil siya ay magtitiwala sa iyo sapagkat ikaw ay hinirang niya. Ang anak niya hindi siya magpabayaan kailanman. Lord, sa oras na ito, we ought to lift up our hands, O God, to glorify you today, to worship you, O God. Oh, hallelujah. Let's open our mouth. Oh, hallelujah, Lord. Oh, yakaraya sandaraya bababa sandare. Oh, yakaraya sandaraya bababaya. Oh, karaya sandaraya. Oh, hallelujah. Lord, we are not mindful of other people na bumabatikos sa amin, na hindi umuunawa sa amin. Pero Lord, nais Panginoon na mag-focus kami sa iyo sapagkat Lord, ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, ano man ang oras, lagi kang tapat sa buhay namin, Panginoon. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagmamaliw sa buhay namin. Ikaw ay Diyos na laging tapat. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon namin, ano man ang kalagayan namin, Panginoon, Lord, lagi kang tapat sa buhay namin na kung minsan, Panginoon, hindi kami tapat, tapat ka pa rin, Panginoon, O God, na kami tinatayo mo, Panginoon, ginigising mo, Panginoon, inaalagaan mo, inaalalayan mo, inaakay mo, Panginoon, O God, upang, Lord, magpatuloy sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw ang tapat sa amin. Wala nang iba. And we will declare that today, that God is ever faithful in our life. Oh, hallelujah. Upang magpuri sa iyo. Yes, Lord. O Diyos, sa kabanalan mo, This is our prayer, Lord. nalulugod ako. We are declaring that you are a faithful God. Oh, hallelujah. Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabutihan mo, nalulugod ako. Buhay ay ialay ko. Ikaw lamang ang natiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti
ka, Panginoon, na pwede naming asahan, O God, kundi Ikaw lamang. Maraming tao, Panginoon, na hindi makakaunawa sa amin. Hindi namin sila kayang i-please, Panginoon. Pero Ikaw, Panginoon, O God, ang tangi namin layunin ay ma-please ka sa buhay namin. At Lord, Ikaw lamang, Panginoon, sapat na sa buhay namin. Tunay nga, O Diyos, na napakaputi mo sa buhay namin. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Kahit may mga suliranin kami, Panginoon, may mga problema, pero Lord, napakabuti mo sa buhay namin. Napakabuti mo, O Diyos. Ni kailanman hindi nagkulang ka, Panginoon, sa buhay namin. Napakabuti mo. Yes, Lord, napakabuti mong Diyos. Aming Diyos. Habang inaawitan ka namin at sinasabi namin, napakabuti mo, Lord, gumiginhawa kami. Ang iyong nilikhay, luluwa. Nagkakaroon kami ng kapayapaan, Panginoon. Nagagalak kami habang kami ugad ay nagdideclare, Panginoon, na napakabuti mo. Napakabuti mo. Sapagkat ito yung pangako mo, Panginoon. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, noon, ngayon, ang mapakailanman. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Yes, Lord. Ikaw ay tapat, Panginoon. Napakabuti mo. Aming Diyos. Ang iyong bigay, luluwag at napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, lagi ka tapat, Lord. Kailan pa man sa buhay ko'y tapat. One more time, noon, ngayon, we declare, Lord. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y Pinapalapakan ka namin, Panginoon, noon, ngayon, at mapakailanman. Napakagaling mo, Lord. Napakabuti mo, God. Ang lahat na tumanggap na mensahe ng Panginoon, lahat na tumanggap ng binhi na binahagi ng Panginoon. Lord, we declare, O God, na ito'y lalago sa aming buhay. Parang halaman, parang punong kahoy, Panginoon, na mamumunga. O munga na marami. Susunod kami, Panginoon, at makikita namin ang bunga ng binhing itinanim mo sa amin. And this is our prayer, Lord. And all the people of God who are blessed by God, who are anointed by God, will say, Amen.